Hindi na kaila sa atin ang konsepto ng mga gawaing katulad na lamang ng barang. Isipin mong imposible na para bang mahirap paniwalaan. Pero totoo ito, gaya ng ibang mga nalathala sa channel na ito. Kung narinig nyo, yung iba nakakaarim-arim eh. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang B-Boy. Itong kwentong ito ay hindi ito personal kong karanasan. Kung hindi galing lamang sa matalik kong kaibigan, patungkol sa kanyang ama. Nangyari ang lahat sa South Cotabato, sa Mindanao, sa isang maliit na nayon na kung saan ang ikinabubuhay dito, pagsasaka, kalimitan plantasyon, na siyang pinagmamay-ari ng mga mayamang personalidad. Ayon sa kwento, bigla umanong may malagim na nangyari sa pamilya ng tatay nitong kaibigan ko. Pangalanan natin ang tatay niyang Loloy. Kabinataan pa nito noon at huling mga taon nito ng dekada 80. Napakapayapa ng paninirahan nila. Pero sa hindi inaasahan, may isang tagpong magpapabago ng lahat. May mga tulisan umanong biglang ng loob sa bahay nila. Nakatakip pa mga mukha at walang ano-anong pinagtataga ang mga magulang. Kahit yung kapatid na maliit pa lang, hindi pinalampas. Kung hindi umano nakalundag sa bintana si Loloy, pati ito, patay na rin. Nagtatatakbo siya noon na natataranta. Takot at matinding pag-aawa sa kanyang pamilya. Kitang-kita ng dalawang mga mata niyang nangyari. Wala ding nakaresponde dahil bukod sa malalayo ang kapitbahay, mabilis din talaga ang kaganapan nun. Nagtago sa isang banda si Loloy. Inaantay noon ang paglisan ng mga tao. Apat umano ang nasa loob ng bahay. Pero may mga nakikita pa si Loloy sa labas noon na para bang lookout ang mga yon. Alam niyang puro lalaki. Napapamura siya dahil umabot na doon sa lugar nilang panunulis ng mga ito. Nasa malayo kasi nababalitaan na may mga tulisan. May mga niloob na. May pinatay, ginahasa at may hindi pinapatay. Hindi naman daw mga rebelde pero residente lang na walang ibang alam na pagkakakitaan kung hindi yung mga ganitong masamang gawain. Nang tingin niya ay wala ng mga tao, dito na siya bumalik sa bahay. Nakakawindang ang nasilayan niya. Hindi na umano may tsurang pamilya. Yung kapatid niya, nakatiwangwang bituka. Suka ng suka habang umiiyak ito noon. Magpaganon pa man ay iniyakap niya isa't isa at talagang nasa isip niya noon ang galit. Huli na nang may mga dumating na tao. Nagkagulo. Ang mga kaanak ay walang nagawa kung hindi ang magdalamhati. Para umanong si Loloy noon nabubuhay na wala ng kaluluwa. Para na rin siyang patay. Walang ibang ginawa kung hindi ang magmukmok. Inilibing ang pamilya pagkatapos ng 2 araw. At nilibing lamang ito sa may mismong lupain nila. Doon kasi gusto ng binata buhat ng malayo ang sementeryo. Isang napakasamang bangungot ito. Massacre o higit pa doon. Hindi ito nakaabot sa pahayagan. Hanggang mga kinauukulan lang. Naroroon yung pagtugis sa mga salarin pero wala ding napulot na pala. Walang nakakakilala. At kung meron man, malamang ay hindi kayang magsalita gawa ng natatakot na pati sila ay madamay. Itong bahay nila ay isang palapag lang. Padahilib ang lupa. Yung ibaba kasi na ay plantasyon. Kasunod lamang yun ang lupain nila. At isa ang pamilya nila sa mga katiwala sa plantasyon na yon. Araw-araw ay dinadalaw si Loloy ng kanyang mga kaanak. Kinakausap, pinapalakas ng loob,
Baka magpakamatay daw eh. May nakapagsabi pa na hindi lang daw ang bahay nila Loloy ang niloban. Sa kabilang nayon umano may 2 bahay na tinulis. Mga may kaya ito. Magkakasabay daw. Ang isang bahay 4 ang ng loob, habang ang isa 3. Yung mga sandaling yun din ay tinulis si na Loloy. Baka napadaan ang mga ito at nagka-interes gawa ng malayo sa kapitbahay. Hindi na naawa ang mga ito. Dukha sila pero hindi man lamang sila piniling kaawaan nun. Hindi daw talaga lumalabas ng bahay ang binata. Naroroon ito sa loob at walang oras na hindi ito umiiyak. Hanggang sa biglang dumating ang tiyo nito sa side ng tatay niya. Pangalanan nating Juan. Gabi nga nun at nagulat si Loloy gawa ng malayo naman ang tirahan nito. Walang pagdadalawang isip nitong sinabi na kung gusto ba umanong gumante ni Loloy. Para mapanatag, para magkaroon ng hustisya ang nangyari sa pamilya. Sabi naman ni Loloy noon kung may paraan sa paghihigante, gagawin niya. Pero meron nga ba? Ang hirap ngang hagilapin ng mga salarin. Hanggang sa may sinabi itong Tiyo Juan, na kung saan nagpapukaw sa kuryosidad ni Loloy. Ayon kasi dito, kung sa kanya pa umano nangyari, malalaman niya kung sino ang may gawa. Hindi makukuha sa pagtatawas gawa ng hindi naman kababalagan na. Pero magpapakita sa pangitain ni Tiyo Juan ang mga salarin na yon. Aaminin ko, Gong, nambabarang ako. Pero matagal ko nang iniwan yung gawain yun, lalo na nung magkaroon ako ng asawa. Tsaka may nakabangayan kami noon na kapwa mambabarang. May balakas kasi na kalaban nun eh. Puting mambabarang. Natakot ang grupo namin tapos umiwas na lang. Alam to ng tatay mo. Wala bang nabanggit sa'yo? Katunayan siya pa nga yung gumugulpi sa akin kapag nagtutungo ako dun sa may lugar kung saan dito namumugad yung mga katulad ko eh. Galing sa lola namin ang karunungan. Tiyo, ano po bang gagawin ko? Sabi naman ni Tiyo Juan, simple lang. Bibigyan lamang siya ng dasal at pagkatapos ng 2 linggo, may bisa na umano ang barang. Madali lang naman ang karunungan sa masama kaysa sa mabuti. Dahil para sa karapat dapat daw kasi ang sa mabuti nun. At ang sama-sama pangsanglalang ng kaluluwa sa kadiliman. Ito. Gamitin mo ito mga alaga ko. 3 ito at nag-iwan ako ng isa sa bahay. Para sa pagmamaka sakaling magamit ko yun. Baka kasi may humamak sa akin eh. Inabutan ng telang itim si Loloy. Tila ba nakabalot ito sa kung ano. Pagkabuklat ng binata dito ay napapakunot ang mukha niya. Gawa ng 2 talangkang patay naman yon. Hindi gumagalaw. Ano pong gagawin ko dito? Kapag nagdadasal ka, dapat hawak mo ito lagi. O hindi naman kaya sarap mo lang. Kahit saan magdasal pwede. Pero dapat eksaktong 12:00 ng gabi hanggang 3:00 na madaling araw. 2 linggo lang naman to, Dong, at pagkatapos nun, puntahan mo ako. Tingnan natin kung may bisa na ba yung lahat. Para saan ba ito, Tiyo? Ano pong bisa? Pwedeng gamitin yan sa pagpatay na maraming tao. Pwedeng isang baryo. Pero kung nanaisin mo lang yung mga salarin, pwedeng din. Basta malalaman mo lahat kapag tapos ka na sa pinapagawa ko sa'yo. Simulan mo kaagad ngayong gabi. Teka sandali. Mas maganda siguro kung doon ka magdasal sa pinaglibingan ng pamilya mo. Matapos magsalita ni Tiyo Juan, nag-iwan ito ng pera para na rin may magastos umano si Loloy. May kaya kasi ito eh. Nga pala, nalimas daw talaga noon ang ipon nilang pamilya ng may nanulis. Ultimong bigas kinuha pa. Yung mga alahas na siyang pinagmamay-ari pa ng angkan eh, natangay din nun. Kakarampot nga lang yun pati ang bronseng kwintas eh. Hindi daw pinatawad. Dinala din.
Hindi naman sigurado si Loloy kung totoo ba itong payo ng kanyang tiyo. Nakatitig siya sa dalawang talangka. Patay man ito pero hindi naman magaan. Mabibigat na isipin mong sariwa pa pero hindi gumagalaw. May kakaibang amoy din yon, na para bang amoy ng asupre at panghinang kambing. Sa kabila ng pagdududa, pinili niyang ituloy ang pinapagawa. Sinimulan niya kaagad sa gabing yon. Mahabang dasal ito. Maraming talata pero ni isa ay wala siyang naintindihan. Mababasa naman gawa ng alpabeto pero wikang Latin. Doon siya sa puntod ng pamilya nagdasal. Lampara lang ang ilaw. Inilapag nito ang papel sa lupa at sinimulan na ang pagdadasal noon. Itong panyo na may lamang talangka, nasa harap niya lang. Walang palya sa loob ng 1 linggo. Hanggang sa nagtuloy-tuloy pa ito at sa huling araw ng huling linggo, labis na takot ang lumukob sa katawan ng binata. Paano ba naman kasi? Habang nagdadasal ito ay may naririnig siyang boses na parabang nasa loob ng kuweba galing. Sumasabay umano ito sa kanyang pagdadasal. Ititigil sana ni Loloy ang ginagawa pero iniisip niyang huling gabi na yon. Pagkatapos ng huling talata, may lumitaw sa kanyang harapan. Nanginig si Loloy. Aparisyon umano ito at maitim, pero nagbabaga ang mga mata. May sinabi ito. Ano ba umano ang kahilingan ni Loloy at parang hindi siya pinapatahimik at lagi daw siyang sinasambit. Dito palang napagtanto ng binata na ang dasal pala na ito, pagsambit sa kung anong nilalang. Na kung hindi nagkakamali si Loloy, angkan ng dilim yon. Gawa ng kahit aparisyon lang, napakaraming sungay sa ulo. May sungay pa nga umano sa gilid ng babae. Tapos napakalalim ng mga mata. At gaya ng nabanggit ay nagpabagay ito. Pinatay yung mga magulang ko, maging yung kapatid ko. Gusto kong patayin yung mga pumatay sa kanila. Tulungan mo ako. Hindi ko kasi alam kung sino at saan nakatira yung mga yun . Alam mo ba ang kapalit nito? Ang kaluluwa mo. Magiging wala ng puwang sa kalangitan ng kaluluwa mo. Yon ang kapalit. At ako mismo ang kukuha nito sa oras na matapos ng buhay mo. Basta kahit ano, tulungan mo lang ako. Natupad na. Malalaman mo kung saan sila nakatira. Ano mang pwede mong gawin, pwede. May gabay ka ng kapangyarihan ko. Pero limitado gawa ng sa mundong ito, timbang ang mga tao. Pero kapag tinawag mo ako muli, babalik ang lakas mo. Matapos lang makapagsalita noon, naglaho na ito. Doon palang umuwi si Loloy. Pero hindi siya natulog. Naganda kaagad siya noon sa pagalis. Pupunta niya kasi ang tiyuhan. Hindi pa niya alam ang mga gagawin sa talangka. At ito na lang ang kulang. Bumaba ng bayan si Loloy at biyahe patungong North Cotabato. Nagkita kaagad sila nun. Tanghali ito. Sinabi ni Loloy na may nagpakita daw sa kanya. Pero bago nga mangyari yon, naririnig niya ang boses nito na sumasabay sa pagdadasal. Nga pala, malaki ang bahay ng tiyo niya. May asawa pero walang anak. Ayon sa detalye, sani daw ito ng gawain ng tiyuhan. Kaya hindi binihayaan ng anak. Lakas ang lakas ang kaluluwa at hindi daw pwede magparami. Alam naman ito ng asawa niya pero maayos ang pagsasama nila. Kasalukuyan pa nung inaasikaso ang pagkupkup nila sa isang batang anak ng kakilala nilang namatay.
Nabanas na yon. Lumabas kalaunan. Pero karaniwan na yung paglabas nito matapos ng tuloy-tuloy na pagsambit sa kanya sa loob ng 2 linggo eh. Nagkasundo na ba kayo? Sabi naman ni Loloy, nagkasundo na. Basta may mga payo yun tapos gagabay na lamang daw sa kanya. Yun yung magpapakita sa'yo ng mapangitain. Yun ang daan mo para matukoy ang salarin. Gaya ng sinabi ko, nakasangla na yung kaluluwa ko tapos nagbago na ako kaya hindi ko na kayang gawin yun. Yung muling pakipagsundo hindi na pwede ah. Tapos na ako eh. Tapos na ako sa pangsarili kong kapakanan. Ikaw naman. Dito na sinabi ng tiyo niya mga gagawin. Pero syempre, hindi natin idedetalye dito kaagad. Doon na lang sa kung paano gagawin ni Loloy. Isang buong araw daw na diskusyon yon. Katunayan ay naroroon pang asawa ni Tio Juan na parang walang problema kahit ganon. Pangiti-ngiti pa umano ito. Tapos sinabi pang dapat lang ay makaganti daw si Loloy. Hindi naman na pumuslit pa si Loloy doon kinagabihan. Umuwi ito at doon niya na pinag-isipan sa kung aling araw niya gagawin ang pagganti. May sasambitin lamang daw siya noon tapos kasunod dito ang boses ng kadiliman at ipapakita na sa pangitain ng salarin. Parang hindi pa daw siya handa. Naisip niyang ibalik sa normal ang kanyang mga gawain sa araw-araw. Pinuntahan niya muna ang amo noon sa plantasyon at nagpaalam na babalik na siya sa trabaho. Pumayag naman ito. Binigyan pa ng pera si Loloy. Sa loob daw ang mga panahong pagdadalamhati ito. Kahit wala sa trabaho ay may sweldo pa rin. Dahil nga mahirap ang pinagdaanan at hindi naman liliban ng pamilya kung wala lang nangyari. Bumalik si Loloy. Saging, durian at marami pang ibang tanim dito. May mga kapipa at kakao. May palayan din noon. Hindi lang yan dahil may rancho ang baka at kambing. Sa loob ng rancho, may fattening. Dito nakatoka si Loloy, sa rancho. Habang tumatakbo ang araw, nagsisimula na noong alamin ni Loloy kung saan nakatira. Gabi-gabi siyang nagsasambit ng dasal. May nagpapakita ng pangitain. Bahay na magkakasunod ito at nasa liblib. May nakikita siyang mga tao. Nagiinuman. Mga lalaki. May mga pamilya ang mga yon. Saglit lamang umano ang mga pangitain na nakikita niya. Hindi niya matukoy sa kung anong lugar. Kaya gumagala-gala na rin noon si Loloy. May pera naman ito at pwedeng iwan ang rancho kapag tapos ng gawain. Hanggang sa isang pagkakataon na habang napapagala-gala siya sa isang bayan ng North Cotabato, bigla na lamang umanong nagtayuan ng mga balahibo niya sa katawan. Pagkatapos ay samut-saring pangitain umano ang pumasok sa isip niya. Hanggang sa napalingon siya sa isang banda. May taong nakasandal sa poste. Naninigarilyo ito. Wala na. Ito na daw yun ayon pa sa kwento. Yun na ang isa sa mga pumatay sa pamilya. Hindi nakapagpigil si Loloy. Kahit hindi naninigarilyo, bumili siya noon at tumawid ng kalsada. Inantay niyang maupos ang sigarilyo nung nakatambay. Maya-maya nakisindi siya sa taong ito. Tapos ang sabi nun, itapon na lamang daw ang sigarilyo dahil upos na. Tinapon niyang upos pero dadamputin niya daw ito mamaya-maya. Pero nag-iba ang ihip ng hangin kasi nga iba ang nangyari kumpara sa inaasahan niya nun. Salamat nga pala. Kinakabahan kasi ako kaya napilitan ako manigarilyo. Wika ni Loloy. Bakit ka naman kinakabahan? Tanong ng tao na pangalanan nating Armando. Sabi naman ni Loloy, nag-a-apply daw siya ng trabaho doon sa pasilidad sa kabilang parte ng kalsada. Baka hindi matanggap. Napakasimple naman yan. Tapos kinakabahan ka. Saan ka ba nakatira? Sa may Surigao. Napadako lang ako dito.
Wala akong mapuslitan eh. Problema ko din yun. Tapos kapag hindi natanggap, maghanap na naman ng mapapasukan. Hirap talaga ng buhay. Ako nga pala si Loloy. Ikaw, anong pangalan mo? Saan ka din nakatira? Kung gusto mo, doon na lang sa amin. Malapit lang naman dito eh. Gusto mo ng trabahong madalian? Yung kikita ka kagad eh. Kunwari interesado si Loloy. Nakuha niya talaga ang simpatya ng taong yon. Mabilis na tumango ang binata. Dahil nga pagkakataon na ito para malaman niya sa kung saan pa nakatirang iba. Dagdag ng lalaki ay taga-Negros siya. At katulad din umano ni Loloy, walang trabaho nun. Hindi kasi nakapagtapos ng pag-aaral. May katulad na rin niya na naging parte ng kasama nila. Napilitan gawa ng walang-wala talaga sa buhay. Nagtanong ang binata sa kung anong trabaho ba ang may madaling kita nun. Pero sabi ni Armando, sumama na lamang daw sa kanya itong si Loloy. Doon na pag-uusapan sa bahay niya. Sumama ang binata. Sa mga puntong ito ay nananabik siyang patayin, ultimong ang taong yon. Ito na yung pagtaliwa sa inaasahan ni Loloy. Imbis na upos lang. Mukhang hindi ata yun ang magagamit niya dahil may higit pa lalo't iniimbitahan siya ng tao nun. Naalala niyang nakausap na kadiliman. Ginagabayan siya nito sa pagtukoy kung saan nakatira ang mga salarin. Hindi naman pwedeng nagkataon lang. Dapat hindi din magkukumpiyansa ang mga ito kasi nga tulisan eh. Pero para bang bukas na bukas ang lahat para kay Loloy. Tinutulak talaga siya para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya. Akala niya'y malapit lang. Pero sumakay pa sila ng habal. Binibigyan ng sigarilyo si Loloy. Sabi pa ni Armando, may mga kondisyon ng samahan. Dapat kapag nakapasok na, wala nang atrasan dahil kapag umatras ay may mangyayari. Pero nilinaw noon na wala talagang problema dahil nga kahit anong oras, kikita ng pera. May malaki, may maliit din. Nang makarating sa lugar ay napatulala talaga si Loloy. Dahil itong lugar na ito ang nakikita niya sa pangitain. May sumalubong. Malaking tao na may malaking tiyan. Para bang galit. Tinitigan na masama si Loloy. Tumingin ito kay Armando at may senyas. Naglakad si Armando at yung malaking tiyan sa isang kamalig na kung saan naman may dalawa pang lalaki doon. May mga bahay dito pero parang magkakamag-anak lang ang nakatira. Tagong-tago yun. Hindi man rinig ni Loloy ang pinag-uusapan ng mga nasa kamalig pero duda siya ng patungkol ito sa kanya at kung bakit dinala ni Armando sa lugar. Maya-maya pa'y lumapit na sa kanya itong may malaking tiyan. Pangalanan natin itong Burot. Panot ito. Tapos para bang sabog. Dilat na dilat yung mga mata eh. Malayo palang pinanggalingan mo may magagandang trabaho naman dun kung tutuusin eh. Tapos dito ka sa Cotabato. Hinahanap ko din po kasi yung nobya ko. Kaya ako napadpad dito. Nagtatrabaho sa bayan eh. Baka makita ko siya. Ay, pag-ibig pa lang nagtulak sa'yo Kung sa bagay wala bang pupuslitan. Sabi kasi ni Armando wala daw eh. Yung magandang gawin mo, huwag ka na maghanap ng trabaho. So, mama ka na lang sa amin. Ngayon kasi malaki yan ang tirada namin eh. Tirada po? Tanong ni Loloy. Pinaliwanag ng lalaking ito na tulisan sila. At dahil naroroon na sa lugar si Loloy, pumayag na lang ito gawa ng kapag hindi, papatayin daw nila yon. May ipapagawa lang sa kanya lagi. Magmamatyag. Magbibigay ng detalye sa kanila kapag umuwi na sa lugar. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka dito. May kapit kami sa mga rebelde. Pero hindi kami rebelde. Nais lang magpaka-rebelde dahil nga hindi patas ang gobyerno eh. Walang silbi. Paghihirap lang sa bayan yung ginagawa.
nakakatakot naman po yung trabahong yan. Baka mamatay po ako ah. Mamamatay ka kapag umuwi ka ngayon. Pero kapag sumama ka sa amin, ligtas ka. Hayaan mo, tutulungan ka namin na mahanap ang nobya mo. Loversing ko tabato na kay balang araw. Kunwaring pumayag si Loloy. Nagtanong kung saan ito matutulog. Sabi naman ni Burot ay pagagawan doon ng bahay itong si Loloy. Kunwaring natuwa siya nun. Ngumisi at nagpasalamat pa. Unang araw niya doon ay kalmado lang at pinagmukha talagang sariling mangmang. Pero ang totoo ay nag-aapoy siya ng galit noon. Pinagawa na siya ng bahay. Barong lang. May mga ginabas na kahoy. Pinagtulungan itong itayo. Parang kamalig tapos silyado. Literal na bahay kubo. Binigyan pa ng damit si Loloy. Tapos itong si Armando, pinakilala ng iba pang mga kasama. 8 pa lang lahat. May kaidaran lang niya, tapos parang napaka-kursonada nito. Maraming araw ang lumipas. Hindi pa isinasagawa ni Loloy ang barang. Chinitsyempohan niya pa ang mga ito. Habang itong kaidaran niya, yun yung naging malapit niya noon. Pangalanan nating Rikmar. Kamakailan lang daw ay nakapasok sa grupo. Mga linggo ang pagitan nilang dalawa. At doon ito nanatili sa may bahay daw ni Armando. Kung ayos lang sa'yo, dito na lang ako. Kakasya naman tayo dito eh. Walang problema Rikmal. Pero may ipinagawa na ba sila sa'yo? Sa mga sandaling ito ay umalis daw ang kasama nila. Hapon yun. Sila na lamang ni Rikmar ang naiwan at ang pamilya ng mga tulisan. Karaniwan naman ang tagpong ito. Umaalis talaga ang grupo tapos kapag bumalik nakainom na. Minsan ay dito lang umano sa lugar nagiinuman. At yun ang mga oras na nakita ni Loloy sa pangitain ng mga ito. Wala pa eh. Sana nga hindi na lang ako naniwala na may magandang trabaho. Yung si Manolo ang nag-aya sa akin. Nakilala ko lang dun sa may bayan. Parang katulad mo. Pero pagkadating ko dito, masasamang tao pala. Wala naman ako magawa kasi kilala nila yung pamilya ko. Uy, kumakailan lang may pinasok silang lugar. 3 bahay. Tapos yung panghuli pinagpapatay nila. Napagtripan lang kahit naman mahirap daw yung nakatira sa bahay yun. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Loloy. Na kung hindi siya nagkakamali. Itong nabanggit ni Rikmar, yun ang pamilya niya. Totoo pa lang talaga na 3 bahay ang tinulis. At ang ikatlo, sila na yun ni Loloy. Pang-8 sa grupo si Rikmar. 7 lang yung nanulis lahat. Hindi pa na isasama si Rikmar ng mga ito. Para bang madudulas ng dila ni Loloy. Nasa dila niya na noon ang mga katagang ang pamilya niya ang pinatay. Pero pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Pakiramdam din niya dito kay Rikmar mabait. Bagamat parang maangas at korsonada pero kapag nakilala mo naman, hindi naman mayabang. Malumanay nga itong magsalita eh. Kaya nga nagkakapalagayang loob talaga silang dalawa. Doon nga pumuslit si Rikmar. Nagsama silang dalawa. Dumating ang mga orihinal na tulisan. Gabing-gabi na. Hinahanap ni Armando si Rikmar. Pero sinabi ng asawa ni Armando na doon daw natulog sa kubo ni Loloy. Napapatawa lang ito. Mas maganda kapag ganun daw kasi nga magkakasangga ang dalawa balang araw. Ito'y mga magmamatsyag sa mga bahay-bahay na tutulisin. Mukhang mapagkakatiwalaan naman ang mga ito. Nang gabing ito, isinagawa na ni Loloy ang barang. Hindi ka pansin-pansin kasi nga wala namang gagawing ritual. Ang ginawa nito, yung 2 talangka nilagay sa baso na may lamang tubig. Binabad niya. Nagdasal lang ng mga kataga at tinanggal na yun pagkatapos. Ngayon, ang basong may tubig na ito, nilagay niya sa kamalig kung saan ito ang tambayan ng grupo. May pitsil pang isinama na may kukonting lamang tubig.
Pinatong niya lang sa lamesa. Naroroon daw itong si Burot at isa pang kasama na binanggit na ni Rickmar, si Manolo. Alinman sa mga ito ang iinom, tiyak ay yari daw talaga. Mga lasing kaya alam niyang mauuhaw yun kapag nagising na. Kinabukasan, wala na doon ang baso, pero ang pitsil ay naiwan at wala na itong lamang tubig nun. Napapangiti na si Loloy. Madali kasing magkakaroon ng bisa ito. Walang 24 oras, may mararamdaman na sa katawan ng biktima. Pagsapit ng hapon, itong si Manolo, pabalik-balik sa liblib. Dumi ng dumi. Nakikita naman yun ni Loloy kasi nga padahilig ang lupa sa lugar at sa bababanda ng kamalig dumudumi ang mga tao noon. May ilog sa baba. Hindi naman ganun kalaki. Basta mababaw lamang ang tubig dito. Pagsapit ng gabi, wala na. Nakahiga na lang si Manolo. Dumadaing na masakit ang tiyan. Naroroon ito sa sariling bahay, kasama ng asawa na parabang hindi naliligo palagi. Siyempre nabulabog sila noon kasi nga parang mamamatay na si Manolo eh. Naroroon ang lahat ng mga kasama. Si Lolo'y nakitingin at kunwari nababahala din. Sa madaling salita ay si Manolo ang nakainom. Namumutla na ito at ang sabi, para umanong may gumagapang sa tiyan niya. Napakasakit daw nun. Pinainom ng mga gamot. May loperamide pa pero walang nangyari. Hanggang sa doon mismo sa papag, dumumi ito. Kitang-kita nilang lahat yun. May kasamang dugo ang dumi. Natataranta ng asawa. Maging ang mga kasama'y nataranta na rin. Dadalhin sana sa ospital pero ilang mga sandali lang, dumumi na naman. At yun, mga talangka ang lumabas sa puwerta niya. Gulat na gulat ang grupo. Nagkasigawan. Sumisigaw din umano si Loloy para hindi mapaghihinalaan nun. Wika pa ng binata, anong klaseng pangyari ito? Bakit dumumi ng talangka? Mantakin yung may malaki tapos may maliit at lahat ng yun buhay. Lutsyong yawa, may bumarang sa kanya. Siguro isa sa mga tinulis na mambabarang eh. Nakilala si Manolo. Sabi ni Burot. Walang ibang sagot dyan kung hindi barang talaga. Hindi naman pwedeng hindi. Tingnan mo, buhay na buhay yung mga talangka oh. Sabat ni Armando. Maya-maya'y hindi na humihinga si Manolo. Patay na ito. Kahit yugyugin ang katawan. Mura ng mura ang leader ng grupo na si Burot. Kilatisin umanong maigi kung alin sa mga bahay ang sa pakiramdam nila may mambabarang. Dahil kapag nalaman nila, pauulan na ng bala. Itong dalawa pang kasama na si Judith Melchor. Kumilos kagad. Umalis sa mga ito. Binalikan ang lugar kung saan ito na yung lugar nila Loloy. Lahat daw sila natakot sa kadailanang pwedeng mangyari ito sa kanilang lahat. Ayon pa kay Armando, sana si Manolo lang ang nakilala. O baka naman may naiwang gamit si Manolo sa isang lugar at yun ang naging kasangkapan para gamitin sa barang. Parang ganun na nga. Hala, ilibing na lang natin kaagad. Sabi ni Burot. Totoo po pala yung barang no. Nakakatakot. Baka pati po ako mabarang. Pagkukunwaring sabi ni Loloy nun at nangingilid pa kunwari ang luha sa mata. Di mangyayari sa yun. Hindi ka pa naman nagtatrabaho. Kami ang delikado. Sana talaga si Manolo lang. Sige na, matulog na kayo. Kami nang bahala dito. Bumalik na sa kubo sina Rickmar at si Loloy. Namumutla daw si Rickmar eh. Hindi daw biro ang mambabarang. Baka ang gumawa noon ay paghahawa ang barang. Kahit hindi pa sila nagtatrabaho, posible pa rin tamaan sila ni Loloy. Naku, wag naman sana. Gusto ko pang makita yung nobya ko.
wika ni Loloy noon. Bumalik matapos ang 2 araw sina Jude at Melchor. Dala ang balitang wala naman umanong mambabarang na kamakailan lang nila hinamak. Lumapit daw sila sa isang albularyo at sinabing wala umanong bihasa doon sa lugar. Yung bahay pa nga umano ng mga pinatay wala nang nakatira. Yung isang nakatakas nasa rancho na daw sa loob ng plantasyon. Itong sinasabing nakatakas si Loloy na yon. Hindi siya nakikilala ng mga tulisan gawa ng mabilis talaga yung pagsibat niya. Inilibing si Manolo. Doon lang banda sa lugar sa may gilid ng ilog. Tapos patuloy pa rin ang pagsisiyasat nila noon sa kung sino ang mambabarang. Katunayan ay nautusan pa nga sina Loloy at Rikmar. Pinapasuri nito ang isang tindahan na dati nang tinulis ng grupo nun. Makikiramdam lamang umano ang dalawa. Makikinig sa pag-uusap. Walang ibang gagawin kung hindi yun lang. Sinunod ang kautosang yon. Pinunta nila ang nasabing tindahan. Si Armando ang nagturo kung saan banda talin doon. Pero Sir Seth, naisagawa na ni Loloy ang ikalawang yugto ng barang. Yung galon ng tubig sa bahay nila Jude at Melchor. Hinaluan ng tubig ni Loloy na pinaglubugan naman ng 2 talangka. Pagkabalik nila Loloy sa lugar, wala na. Nag-aalindasay na daw si Jude at yung asawa ni Melchor ay nagsususuka. At gaya ng sinapit ni Manolo, ganun din ang sinapit ng dalawa. Pero hindi tinamaan si Melchor. Hindi ito nakainom ng tubig doon sa may galon. Patay kaagad ang asawa ni Melchor at si Jude. Kinabukasan pa, si Melchor na mismo ang nagkasakit at yung mga anak nito mga bata pa. Tinamaan din yon. Ultimong asawa at mga anak ni Jude. Nadali. Patay din kaagad nun. Uminom siguro ng tubig sa galon. Hindi na magkamayaw ang grupo. Sina Burot, Armando, Rikmar at ang magkapatid na sina Hancho at Emilio na lang ang natira. Umalis na tayo dito, Luloy. Natatakot ako't baka mamatay ako. Ikaw hindi ka ba natatakot? Kakatapos lang noong mailibing ang mga nagsimatay. Parang na-overdose daw sa purga itong sina Armando, Burot at ang magkapatid na sina Hancho at Emilio. Nakatambay sa kamalig. Walang kumikibo. Animoy nagpapakiramdaman. Pinalikas na nila ang kanilang mga pamilya. Bali kalalakihan na lamang ang naroroon kasama sina Loloy at Rikmar. Itong si Loloy, alam niya mapagkakatiwalaan talaga si Rikmar. Nasukat niya yung taras nito Basta mabuting tao si Rikmar at napilitan lang talaga. Kaya naman walang ano-anong isiniwalat ng binata ang lahat nun. Gulat na gulat daw si Rikmar. Hapon yun na tumuulan pa. Gaya ng nabanggit ang kasama nila ay nasa may kamalig. Ano? Ikaw ang may gawa? Mangbabarang ka? Hindi sana ako magiging ganito, Rikmar, kung hindi nila pinagpapapatay yung pamilya ko. Kitang-kita ko yun. Basta papatayin ko silang lahat. Kahit isama ko pa yung sarili nilang pamilya, wala akong pake. Bara-ibara na to. O baka naman gusto mong pati ikaw. Basta wag mong ipagsabi Atin-atin lang. Tibag ang gusto mong lumaya. Ubusin ko muna silang lahat. Ikaw yung nakatakas na sinasabing nasa rancho? Pero nandito ako ngayon. Paano mo ginawa yung lahat? Paano ka nakapasok dito sa grupong to? May gumagabay sa akin. Pagkatapos nito magiging panatag na ako. Yung huli kong papatayin niyang si Burot. Natatandaan ko nang nakatabon yung mukha niya ng pagtatagain yung kapatid ko. Malaki yung tiyan yun Siya yun. Ano man yung balak mo naiintindihan kita. Huwag ka mag-alala. Tutulong ako. Ano bang gagawin? Sabi naman ni Loloy na mag-antay lang gawa ng naghahanap pa ng pagkakataon ng binata. Kinabukasan, dito na isinagawa ni Loloy ang sunod.
Tubig pa rin, isang pitsil. Tapos ang inutusan niya ay si Rickmar. Naglilinis ng mga baril sina Armando at ang magkapatid sa bahay ni Armando. Iabot mo lang, Rickmar. Sabihan mong baka nauuhaw na sila. Sige, walang problema. Talangka yung ginamit mo. Patay naman yung mga talangkang yun eh. Ibang uri ng talangka to. May kapit ng barang. Sige na, tapos bumalik ka kaagad. Dito na natin pag-iisipan sa kung paano itutumba si Burot. Bala ko sanang hindi barangin eh. Tatagain ko din ang itak katulad ng nangyari sa pamilya ko. Hinatid ni Rickmar ang pitsil ng tubig. Bumalik naman kaagad ito. Dala ang balitang uminom daw ang tatlo. Tinutukan pa nga umano ng baril si Rickmar kasi nga biglaan ang pagpasok niya sa bahay. Mamaya paniguradong patay ang tatlong yan. Nasaan ba si Burot? Alam mo ba kung saan ang punta nun? Sa Kwan daw eh. May kakilala kasi yung albularyo tapos dadalhin daw dito baka makilates ka nito, Loloy. Bakit di mo sinabi kaagad? Umalis na tayo dito ngayon din. Baka makita tayo ng tatlo dyan. Pagbabarilin pa tayo. Magpaalam ka lang. Sabihin mo tutungo tayo sa tindahan dyan sa baba kasi nga bibili ng tinapay. Tara na. Sabi ni Loloy. Sumibat nga sila sa lugar. Nagpaalam na bibili ng tinapay pero walang kaalam-alam ang mga kasama na hindi na babalik ang mga ito. Mura ng mura si Rickmar. Baka kapag nakaligtas daw sila Armando nako, alam pa naman noon kung saan siya nakatira. Sabi naman ni Loloy walang mintis ang barang niya. Doon sila sa bahay nila Rickmar pumuslit. Gabi na at ang sabi ni Loloy ay patay na sina Armando. Nakita niya umano sa pangitain. Tapos itong si Burot, dumating at nagpaputok ng baril sa kung saang direksyon. May kasamang matandang lalaki. Baka yun na umanong albularyo. Dito ka lang, Rickmar. Tsaka pairam ng itak nyo. Tingin ko paalis na ng albularyo eh. Ako na yung papatay kay Burot. Sigurado ka ba, Loloy? Samahan na lang kaya kita. Huwag ka mag-alala, dadamayan kita. Ramdam ko yung hinanakit mo. Malay mo, hindi mo kayanin mag-isa. Tara na, habang wala pa dito yung mga magulang ko. Kapag umuwi ako magugulat sa paglitaw ko eh. Lumayas lang kasi ako dito tapos hindi na bumalik pero nakilala ko nga si Manolo. Pumayag si Loloy. Kitang-kita niya sa mukha ni Rickmar na seryoso ito. Yun nga, at binalikan nilang lugar. Wala nang tao sa mga bahay pero ang sabi ni Loloy, kasalukuyan umanong inililibing ni Burot ang mga kasama. Sa ibabang parte, sa ilog. Wala silang ilaw na dala pero nag-iingat naman ng mga ito. Nakikita nila sa baba na may liwanag. Ito yung gaserang nakalagay sa may tambahay ng grupo. Natatanaw din nila noon si Burot. Tila ba tapos nang ilibing ang mga kasama. Nang bumungad sila, nagulat si Burot. Nagtaka kung saan ito nagpunta. Ang sabi pa noon ay wala na daw sila Armando. Siya na lang ang natitira. Nagdala ng albularyo pero wala din yung naitulong. Gawa ng patay ng binarang. Mabuti sana kung buhay pa gawa ng maipapako ang mambabarang nun. Ikaw na lang mag-isa no? Parang tayo lang dalawa. Alam mo parehas na tayo. Ako na lang din mag-isa eh. Tsaka hindi nobya yung pinunta ko dito maging trabaho. Kayo talaga. Ako lang naman yung nakatakas sa pamilyang pinagpapapatay nyo. Magiging amanos na tayo Burot. Pero walang matitira maski isa sa inyo. Dahil ako parang patay na rin ang kunin niyo yung buhay ng magulang at kapatid ko. Dapat ka lang patayin. Matapos magsalita ni Loloy, hinambalos niya kaagad ng itak itong si Burot. Napakalapit lang kasi noon nang bumungad sila. Tinamaan pero hindi malala. Sinunggaban ni Rickmar, natumba. At dito ay tinaga kaagad ni Loloy ang leeg. Tinaga ng tinaga. Ultimong ang bibig ay tinamaan. Buhay pa yon. Nagpupumiglas pero nakadagan si Rickmar.
hanggang sa malagutan na ito ng hininga. Pero hindi pa natapos si Loloy. Tinadtad niya ang buong katawan. Kung hindi daw siya inawat ng kaibigan, hindi siya magsasawa sa ginagawa. Ganun lang daw. Tapos sumibat sila kaagad nun. Dire-diretso yun. Umuwi si Rickmar. Umuwi na rin sa sariling bahay si Loloy. Tapos ng pagigante. Kung tutuusin ay may naisama pang kaanak si Loloy. Pero hindi na niya kinaawaan ito. Yun din naman ang sinapit niya eh. Ang mga lumikas na asawa at anak, hindi na pinatulan pa ni Loloy. Panatag ng binata, kahit papano'y maluwag na sa kanya ng konti ang sakit at puot na nararamdaman. Bumalik ito sa trabaho. Dinadalaw naman siya ni Rickmar. Naging magkaibigan sila at may tiwala sa isa't isa.